Good morning po. Ang ating babasahin ngayon ay sa Genesis 12 to 15. So, babalik tayo sa Genesis. Kasi kung matatandaan ninyo, nagsimula tayo sa Genesis 1. So, yun yung pinakasimula, yung creation. Then, pagkatapos nung kay Noah, yun naman ang nangyari yung panahon ni Job. So, pagkatapos Noah, panahon ni Job, tapos sunod ni Job, panahon ni Abraham. So, makikita natin doon kung babasihan yung mga edad or year ng, pagkabuhay nila. So, nauna si Job kaysa kay Abraham. So, bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Father God, sa umagang ito kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, dahil binigyan mo kami ng lakas at buhay at pag-asa, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami at patuloy, Panginoon, na samahan sa aming Bible reading. I pray, Panginoon, na ang iyong mga salita ay patuloy naming maranasan at mas makilala ka namin, Panginoon. In Jesus' name, amen. So, sabi dito sa Genesis 12, tinawag ng Diyos si Abram. So, ang unang pangalan ni Abraham ay Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo para pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. So ito yung unang utos ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. So yun lang yung sinabi ni Yahweh kay Abraham. Pero kaya tinawag si Abraham na father of faith, gano'n na lamang yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit hindi niya nakikita kung ano yung meron, kung saan siya pupunta, basta sumunod lang siya sa Diyos. Kasi yun yung utos na kanya ng Diyos. At sa iyo'y magpapala ay aking pagpalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpahin. So ito yung word na kasi si Abraham siya ang pinakatatay ng mga Israel. So ito yung sinasabi ng Diyos na kung sino yung magpapala, mag mag magbe-bless sa Israel ay pagpapalain ng Diyos at kung sino yung magka-curse o susumpa sa Israel ay susumpain ng Diyos. Hanggang ngayon valid ito kaya, kahit anong mangyari sa Israel, kailangan natin silang ipag-pray, kailangan natin silang i-bless kasi nandoon yung pangako ng Diyos dito, "Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Sumunod nga si Abram sa utos ng Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. So, 75 years old si Abraham nang siya ay, inutusan ni Yahweh. Sumama sa kanya si Lot. Sinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya si Lot. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh at nagsabi sa kanya, "Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi." So itong sa simula pa, itong Kanaan, 'yan yung lugar ngayon ng Israel, diyan sa Israel mismo, diyan sa may Iran, Iraq. So 'di ba kung makikita natin, bakit kaya yung mga Israel, 'di ba galing sila sa Egypt tapos pumunta sila sa Israel dun sa lugar, bakit kaya parang kinuha nila yung lugar doon, bakit pinaalis na ng Diyos yung mga nakatira doon? Pero kung tutuusin, nauna doon sila Abraham, yun yung pangako ng Diyos. Nauna nang nakatira doon sila Abraham, yung mga Israelites doon kaysa doon sa mga taga-Iran, taga-Palestine. Sila talaga ang may-ari nun, yun yung binigay sa kanila ng Diyos na promised land, binigay ng Diyos kay Abraham, tapos si Abraham, kanya anak lahat yun yung mga Israelites. Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi at nagpatayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Sana tayo. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng
at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Pumunta si Abram sa Ehipto. Nung nagdaan pa siya ng Ehipto, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon sina Abram at naglagay sa napatimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. So, tingnan natin itong si Sarai, napakaganda niya. Pero si Abraham kasi is 75. So, si Sarai siguro mga nasa 60, gano'n siya. Pero sabi dito ay napakaganda daw niya. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Kaya ito sinabi ni Abraham kasi yung mga Egyptian, hindi naman sila naniniwala sa Diyos. So, parang gano'n yung ano niya. Kaya parang hindi niya alam kung ano yung meron doon, 'no, do'n sa Ehipto. Kaya yun yung ginawa niya. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napuna ng Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang makita nang nakita siya ng mga ninuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda, kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abraham at binigyan pa niya ito ng tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon, siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. So, ganito yung ano ni Yahweh 'no, ng Diyos, yung pangako niya kay Abraham na, "Pumunta ka doon sa lugar na pinapupuntahan ko." At si Abraham hindi siya nag-atubiling pumunta. Talagang nandoon din yung guidance at yung pag-iingat ng Diyos. Talagang sinamahan siya ng Diyos kasi sumunod siya sa Diyos. So, gano'n din tayo 'pag may pinapagawa sa atin ng Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan kahit hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kahit hindi natin alam kung ano yung future doon. May panggastos ba kami, Lord? May tirahan ba ako do'n? Kasi ang Diyos mauuna siya at mauuna siya at iingatan niya tayo. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman, kaya't si Abram ay ipinatawag ng Faraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Nasabi mo'y kapatid mo siya. Kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo." Iniutos ng Faraon na sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, wala ang lahat nilang ari-arian. Verse 13. Mula sa Ehipto si Abram ay naglakbay pahilaga patungong Negeb, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala ang lahat ng ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami na siyang mga tupa, kambing at baka, marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Betel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot na kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan nina Abram at Lot, kaya't madalas na nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahong ding iyon, ang mga Kananeo at Perezeo ay nanirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, "Hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako, kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako." At nang igalan ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zor ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Hepher. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodom at Gomorrah. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan. So makikita natin na yung Jordan hanggang ngayon bansa pa siya 'no. At naghiwalay pa nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan. So ito talaga yung Kanaan, yan mga Iraq yan ngayon gano'n, gano'n siya. Samantala, si Lut ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kapatagan sa malapit sa Sodoma.
Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Nanirahan si Abram sa Hebron. Pagkalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga magiging lahi mo magpakailanman." So kung titingnan natin itong sinabi ng Diyos na ito, panahon ni Abraham. Kailan ba yung panahon ni Abraham, 'di ba? 2026 ngayon. So ito yung 2026, ito yung date natin ngayon simula nung namatay si Jesus hanggang ngayon kasi AD, after death. Pero yung kung bibilangin pa natin yung BC, yung before Christ, mahaba din yun parang mga 2,000 years, 'no? So kung titingnan natin nasa mga 5,000 years, 6,000 years itong pangako ng Diyos kay Abraham. Pero hanggang ngayon makikita natin na talagang tumupad ng usapan ng Diyos. Ang lupang natatanaw mo ay ibibigay ko sa'yo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Talagang kahit ngayon nakatira yung mga Israel, 'di ba? Diyan sa lugar nila mismo kasi yan yung pangako ng Diyos. Kahit gaano kadami yung giyera na nangyayari sa Israel every year, talagang hindi sila mapapalis kasi yun yung pangako ng Diyos. Hindi lamang sa Israel kundi sa kay Abraham. Na si Abraham ang pinakatatay ng mga Israel. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindamin ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malaking puno ng Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So ito yung ano, ito yung parang siguro title, 'no, na yung lupa ngayon na tinitirhan ng Israel ay kanila at kung tutuusin hindi lamang talaga yung kasi yung Israel parang ano lang siya, 22,000 square meter. Gano'n lang siya kalaki yung Israel ngayon. Pero yung kung titingnan natin, sabi din ng Diyos, lahat ng nakikita mo so ang talagang lupa dapat ng Israel kasama na yan yung mga lugar diyan sa ano, diyan sa Iran, Iraq, Palestine. Kaya lang masyado silang inaagrabyado hanggang sa sobrang konti na lang yung nakuha nila. Pero kung tutuusin, kanila yan, binigay yan sa kanila ng Diyos as a promised land. Diyan sila kaya lang dahil nga ngayon sa mga dispute ng mga land, 'yan parang na silang naagrabyado. Pero hindi talaga sila yung kumuha kasi pangako ng Diyos 'yan sa kanila. So yung Israel nakita ko 22,000 square meter lang, pero yung ano natin yung Calabarzon 'di ba, Calamba, Laguna, Batangas, Sorsogon, Calabarzon 16,000 square meter. So, konti lang yung ano, 16, konti lang yung pagitan para i-compare yung dalawa. So, napakaliit lang ng ano ng Israel, parang kasing laki ng Calabarzon, dagdagan lang ng ilang square meter, 'di ba? Chapter 14, iniligtas ni Abraham si Lot. Nang panahong iyon, sina Haring Amraphel at Sinar, Aryok at Elasar Kedorlaomer ng Elam at Tidal ng Juyem ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma, Bersha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shemeber ng Seboim at Zoar ng Bela. Tinipon ng limang haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding dagat na patay. Ang mga ito ay 12 taon, 2 taon nang nasasakop ng Kedorlaomer. Ngunit noong ika-13 taon nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. Isang taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Refaita sa Astarot, Karnaim, ang mga Zusita sa Ham at ang mga Imita sa Savi Kiriatem. Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kabundukan ng Ser hanggang sa El Param sa gilid ng desyerto. Buhat nooy bumaling silang patungo sa Cadiz at sinakop ang lupain ng mga Amalekita at mga Amoreo sa Hazazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zedom at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim at doon nila na hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Guyem, Amraphel ng Sinar at Aryok ng Elasar. 5 laban sa 4. Natalo ng 5 hari ang
At nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ng hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alketran na marami sa dahong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan, kaya't sinamsam ng apat na hari ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram ni Lot na nakatira sa Sodoma. So ito yung panahon na si Lot ay nakatira doon sa may Sodoma. Ito yung panahon na hindi pa nagpapaulan ang Diyos, hindi pa ginugunaw ang Sodoma at Gomora. Kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abraham na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abraham at si Mamre, kasamang kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangkin si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. So, grabe yung yaman ni Lot, no? Ni Abraham. Ng 318 yung kanyang mandirigma lang yun doon sa mga tauhan niya. So, sobrang dami yung dala-dala niya palang ari-arian, mga tauhan. Sinundan nila ang kalabang hari ng hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Huba sa hilaga ng Damasco. So, grabe yun. 138 lang, 318 lang sila. Kaya nilang natalo yung kalaban. Kanina nga 'di ba ilang bansa yun na magkalaban-laban, ilang hari yung magkalaban-laban, 5 versus 4 na bansa. Pero sila 138, 318 lang sila, kaya nilang labanan yung gano'n na 5 bansa. So, sobrang dami yun, nabawi nilang lahat at nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang mga kababaihan at iba pa nitong mga kasamahan. Binasbasan ni Melchizedek si Abram. Sa pagbabalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama dito, sinulubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek. Walang masyadong ano to si Melchizedek, wala siyang masyadong account sa Bible kung sino siya. Pero siya yung hari ng Salim at pari ng kataas-taasang Diyos. So, isa siyang pari o naniniwala siya sa Diyos. At ng tinapay at alak at binasbasan, hari ng Salim siya, si Melchizedek. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So dito nagsisimula yung tithes. So nagbigay si Abraham ng 10% ng kanyang lahat ng nakuha or kanyang parang mga blessing niya or sahod sa panahon natin ngayon. So, kaya yung tithes natin 'pag nagtatrabaho tayo dapat nagbibigay tayo ng 10% kung saan man tayong church nakabilang kasi yun yung pangako ng Diyos or yun yung utos ng Diyos na yung 10% ng income natin dapat nabibigay natin kung saan man tayo na church. Dito yung nagsimula kay Abraham. So, kung tingnan natin si Abraham mismo, pina-practice yung gano'n. Kasi kailangan ng church yung ano natin, yung tulong natin para magpatuloy yung church. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, "Iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko." Ngunit sumagot si Abram, "Sumampa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko, ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin at ang bahaging naukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin ni na Aner, Eskol at Mamre ang bahaging naukol sa kanila." So ito yung last verse, chapter 15. Ang kasunduan ng Diyos kay Abraham. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Abraham, huwag kang matakot. Ako ang kalasag ng mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala." So ito yung sinabi ni Yahweh kay Abraham at ito din yung gustong sabihin sa atin ng Diyos na huwag tayong matakot. Dahil
Nakay dito, "Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa'yo." Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Yung salita ng Diyos hindi yan nag-e-expired dun sa time ni Abraham. Yung salita ng Diyos ay ano siya, hanggang ngayon ay magagamit natin. Kung ito yung pangako ng Diyos kay Abraham, ito din yung pangako ng Diyos ngayon sa atin. Huwag tayong matakot at ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eleazar na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmana ng aking ari-arian." Subalit sinabi ni Yahweh, "Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana." Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo." So, ito talaga din yung ano 'no, yung parang sabi ang pangalan ni Abraham sa Bible, siya yung father of faith. Kasi gano'n lamang yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, talagang paniniwalaan niya. Hindi siya magdadalawang isip. Kagaya ng sinabi dito ng Diyos na, "Tumingin ka sa langit, masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba 'yan? Ganyan karami ang magiging anak ng lahi mo." 'Di ba parang si Abraham that time is 75. Tapos 'di ba, parang impossible. Kaya nga tinawag siyang pananampalataya, faith, dahil imposible, tanging ang Diyos lamang ang makakagawa. Kaya kung merong nilagay ang Diyos or merong pangako ang Diyos sa buhay natin, panghawakan natin kahit 'wag nating questionin kahit gaano siya kaimposible na, "Lord talaga ba ganito yung pangako mo sa'kin? Posible naman." 'Di ba parang dito sa ano ni Abraham na parang imposible naman Lord na magkakaroon siya ng anak na kasindami ng bituin sa langit, 'di ba? Pero masdan natin ang mga Israel ngayon, 'di ba? Mabibilang ba natin kung gaano sila karami simula ng panahon ni Abraham hanggang ngayon? 'Di ba hindi? Dito nagpapakita na hindi hindi nagsasabi lang ang Diyos ng kunwari or hindi siya nagjo-joke. Kung ano yung pangako ng Diyos, totoo yun at mangyayari yun. Kailangan lang nating sumampalataya. Hindi na natin kailangang isipin kung paano gagawin ng Diyos. Hindi na natin kailangan kung kaya ba natin, kaya ba ng resources natin, basta ang magkaroon lang tayo ng pananampalataya kagaya ni Abraham. Nung sinabi ng Diyos, tuldok. Wala nang iba. Kasi hindi na natin alam eh. Ang Diyos na ang bahala. Si Abraham ay sumasampalataya kay Yahweh at dahil dito siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. O 'di ba? Si Abraham sumampalataya siya, meron siyang pananampalataya, naniwala siya. Yung pananampalataya o yung faith ang ibig sabihin nun ay naniniwala siya kahit hindi niya nakikita. Yun yung pananampalataya. Kaya si Abraham naniwala siya, totoo yun sinabi ng Diyos, eh, 'di ba? Ang Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng mga siya yung naglikha ng lahat ng ng ano, ng lahat ng nakikita natin, ng langit, lupa. Siya ang gumawa niyan, eh, 'di ba? Hindi imposible yun. Saka ang pinakamagandang part doon, yung Diyos ni Abraham that time na nagsabi sa kanya ng kanyang mga pangako at tutuparin, yun din ang Diyos natin ngayon, 'di ba? Grabe 'no? Imagine mo yung Diyos ni Abraham ng gumawa ng lahat ng bagay, yun din ang Diyos natin ngayon. Kung paano katapat ang Diyos sa buhay ni Abraham, ganun din katapat ang Diyos sa buhay natin ngayon. Kailangan lang nating sumampalataya, maniwala, 'di ba? Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Tinanong naman ni Abraham, "Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon ng gulang, magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon, inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop, bumaba ang buwetre upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang lumubulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, "Ang iyong mga anak at apoy mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon." 'Di ba? Pinakita ng Diyos kay Abraham kung anong mangyayari sa mga Israel. At yan yung time na nandoon siguro
Ito yung time na nasa Egypt sila, pinakita na ng Diyos, ito yung mangyayari sa mga pamilya mo is Abraham, ito yung magiging anak mo, 'di ba? Sunod dun yung mga Israelites yung ngayon, naging alipin sila sa Egypt. Yun yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Kaya talagang makikita natin kung siguro si Abraham, sa panahon natin ngayon makita niyong lahat, sabi niyo, "Grabe totoo ang Diyos." 'Di ba gano'n din dapat tayo maniwala na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Hahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salin lahi bago sila makabalik dito. So, ito yung pangako ng Diyos talaga sa kanila. Makabalik sila sa promised land at ngayon nakabalik na sila, nandiyan na sila sa Israel, 'yan yung promised land. Sapagkat hindi ko muna parurusahan ang mga Amoreo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. So ito yung way ng pagsamba nila sa Diyos noon, nagpapatay sila ng mga hayop para yung dugo dumaloy, yung dugo yun yung parang meron siyang value sa spirit, yun yung parang naintindihan ko, may nabasa ako somewhere na yung dugo, yun yung parang nagbibigay sa Diyos na ano, parang para makalimutan yung mga kasalanan natin. Kaya ngayon hindi na tayo gumagawa nun, bakit? Kasi si Jesus namatay siya sa cross, yung dumalo yung dugo, yun yung nagbayad sa atin sa mga kasalanan. So noon ito yung ginagawa nila kasi wala pa si Jesus nun, eh. Ngayon napakapalad natin kasi meron na tayong Jesus na siya ang nag-alay ng dugo para hindi na tayo gumawa ng mga hayop na iaalay. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham at ganito ang sinabi niya, "Ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ito yung pangako ng Diyos. Ito talaga yung promise land kung gaano siya kalaki. Kasama ang lupain ng mga Zeneo, Sinezeo, Kadmoneo, Heteo, Perezeo, Hisaita, gayon din ang lupain ng Amoreo, Cananeo at Jebuseo. So tingnan niyo ilang bansa itong nabanggit. Mula sa hangganan ng Ehipto, hindi talaga nasakop yung Ehipto ng Israel, hindi kanila yon. Ay hanggang ngayon, nakatayo pa rin yung Egypt, 'di ba? Kasi kung sabihin natin, "Ay nagkataon lang yun." Eh, bakit yung Egypt hindi nila na ano, hindi nasakop ng Israel? Kasi nakalagay sa Bible, eh. Lahat ng nakasulat sa Bible, hindi siya na nagkataon. Sabi nga yung Bible, ang daming authors. Ilan yung authors din sa Bible, pero hiwa-hiwalay siyang sinulat kagaya nila Abrams parang 6,000 years ago sa panahon natin ngayon. Pero iisa lang lagi yung parang nagkakasundo yung pagsusulat nila. Kasi yung nagsusulat ng mga Biblia, kasama nila yung banal na espiritu kung paano yun isulat. Ilang bansa itong nabanggit, 'di ba? O ilan 'tong bansa. Gano'n kalawak yung lugar ng promised land ng Diyos na ibinigay sa mga Israelita, na dapat talaga gano'n yung lugar nila ngayon. Pero ano, parang konti lang yung ngayon nila, 'di ba, 16,000 ay ano yun, 22,000 square meter na lang yung sa kanila ngayon, 'di ba, nakakalungkot. So doon nagtatapos yung ating Bible reading, medyo mahaba ngayon, 28 minutes. Pero yun lang, magpe-pray na tayo. Father God, sa umagang ito, salamat sa iyong mga salita. I pray, Lord, matulungan mo kami na magkaroon ng pananampalatayang kagaya ni Abraham. Na kahit ano yung ibigay mo sa amin, Lord, kahit saan mo kami pupuntahin, Panginoon, meron kaming pananampalataya, Lord, na sumunod sa inyo, sapagkat alam namin, Lord, na ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Salamat sa iyong mga salita ngayong umaga. Salamat, Lord, sa nabasa namin na sabi mo, Lord, kay Abraham, huwag kaming matakot. Lord, yun yung gusto mo, Panginoon, iparating sa amin ngayong araw na huwag kaming matakot. Ano man yung kinakaharap naming sitwasyon sa buhay, ano man yung mga desisyon, Lord, na pupuntahan namin, ano man, Panginoon, yung gagawin namin, Panginoon. Sabi mo, Lord, ay huwag kaming matakot sapagkat kasama ka namin, sapagkat nauna ka na sa amin, Lord, sapagkat lahat ng bagay, Lord, ay kontrolado mo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na sa bawat araw na pagbabasa namin yung mga salita ay maunawaan namin, mas makilala namin na ikaw ay tunay na Diyos.
Lord, napakasarap Panginoon Lord na banggitin napakasarap yung katotohanan Panginoon na yung Diyos ni Abraham na gumawa ng lahat ng himala, yung Diyos din na pinaglilingkuran namin ngayon. Dahil sabi mo Lord sa Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, Lord. Sabi mo Lord si Jesus, ikaw na Diyos na makapangyarihan ay the same ka sa panahon ni Abraham, sa panahon namin ngayon, sa panahon ng future, Panginoon. Kaya Lord, kung panahon ni Abraham, kaya mong gumawa ng himala, Lord, kaya mo ding gumawa ng himala ngayon. And we pray, Panginoon, ano man yung kailangan ng iyong mga anak sa oras na ito, we pray, Father God, Lord, na magkaroon ng himala, Panginoon. Kung meron man sa amin, Lord, nangangailangan ng healing, Lord, let your miracle happen, Panginoon. May mga sakit man, Lord, na hindi namin alam, na kahit yung mga doktor, Lord, ay hindi na alam yung gagawin. But Lord, sabi mo, Lord, you give us healing, Panginoon. At Lord, kaya mong gumawa ng miracle, Lord. Kaya Lord, the same with Abraham. Hindi namin alam kung paano, but Lord, by faith, naniniwala kami na kaya mong gawin iyon, Panginoon Lord. Kung meron din sa amin, Panginoon, kailangan, Lord, ng financial, Lord, ng trabaho, Panginoon, Lord, ng kapayapaan, Lord, sa aming puso, Panginoon, Lord. Lord, we pray right now, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, na maranasan ito ng aking kasama sa Bible reading na ito, Lord, na aking kasama sa pananalangin na ito, Panginoon. We pray in the name of Jesus, Lord, na maranasan namin, Lord, yung himala kung ginawa mo Lord kay Abraham ay mararanasan namin yun Panginoon. Lord, patuloy kang kumilos sa aming buhay. Patuloy Lord na makilala ka namin Panginoon. Patuloy Panginoon maranasan namin na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na gumagawa ng himala at Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Lord, in the name of Jesus, Panginoon, ano man yung mga kahilingan namin, Lord, alam namin na may kasagutan ito. Bigyan mo kami ng pananampalataya, Lord, na lumakad, Lord, sa mga kasagutan ng aming mga panalangin, Lord. Salamat. Lord, with faith, Panginoon, thank you. Sabi mo nga, Panginoon, kapag kami ay humingi sa iyo, kailangan meron kaming pananampalataya at kami ay magpapasalamat na natanggap na namin ito at matatanggap na namin. Kaya Lord, thank you. Lord, thank you Panginoon sa kumpletong kagalingan. Lord, thank you Panginoon, Lord, sa company, Lord, na magha-hire sa amin kung kami ay naghahanap ng kung kami ay nag-a-apply. Lord, thank you Panginoon sa kapayapaan, Panginoon. Lord, thank you Lord sa joy, Panginoon, Lord, at thank you sa provision mo, sa pag-iingat mo, Panginoon, Lord, thank you. By faith, Panginoon, tinatanggap namin ang lahat ng kasagutan sa aming mga panalangin. Dahil yun yung gusto mo, Lord, magkaroon kami ng pananampalataya. Yun yung gusto mo, Panginoon, na kami ay umasa at maging dependent sa inyo, Lord. Dahil kami, Lord, ay mga anak mo. At bilang ikaw ay isang tatay na mabuti, Lord, ibibigay mo lahat ng kahilingan ng iyong mga anak na ayon sa iyong kalooban. Kaya, Lord, thank you. Dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng mga desire na yan, ng mga prayer na yan. Kaya Lord, nagpapasalamat kami Panginoon dahil ikaw din ang nagbibigay ng katugunan, Lord. Lord, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa lahat ng kasagutan. Lord, sa umagang ito, hayaan mo Panginoon na maranasan namin yung banal na presensya hanggang sa buong araw, Lord, saan man kami pumunta. Ang pag-iingat ay maranasan namin, Lord, at ang pangunguna mo, Panginoon. Sa'yo namin binabalik, Lord, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at parangal in Jesus' name. Amen. So, yun lang po at may God bless pa sa bawat isa.